Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Okay, dadako na tayo mga kasama, kapatid na Ray, kapatid na Camacho. Dahil itong paksang ito ng Acts chapter 10, marami na rin tayong naririnig, marami na rin tayong nasasaksiyan, lalo na kapatid na Camacho. Napakarami mong mga nakakausap, no? Opo. Gigil na sa'yo, eh, no? No? Kaya, Brother Ray, itong Acts chapter 10, eh, talagang, kumbaga sa, popular na talata to, eh. Ngayon, ang nakakalungkot dito, eh, sa kainamang gustong kumain, Yun. ayan, gustong masunod ang kanilang sarili, Yun. yung tama ang sanang pakaulugan ng Acts 10, ay tama yung kay Pedro, binabaluktot. Oo nga. Ayan. Kaya dito mga kasama sa mga viewers natin na nanonood at nakikinig sa kanilang mga tahanan, samahan po ninyo kami. Sama-sama ho natin pag-aralan ano nga ba talaga ang tunay na kaulugan ng Acts chapter 10. Alam po ninyo, maging sa lumang tipan talagang hindi nila pinag-uusapan dyan yung marumi. Tama. Oh. Hindi na nila problema yun kasi sa panahon pa lamang ni Noe, kapatid na Camacho, kapatid na Ray, eh, talagang doon bagamat hindi inisa-isa, katulad sa bundok ng Sinai, eh doon pinakita na meron ng malinis, meron ng marumi. Pero hindi lamang kay Noe. Tama. Kay Abra, meron din, eh. Correct. No? Pinakakain na rin yung malinis, eh. Yan. Ngayon, mga kasama, bigay ko na sa inyo ang pagkakataon doon sa Acts chapter 10, ano nga ba talaga ang kaulugan nito? Sapagkat marami na ang gumagamit dito. Hanggang ngayon, hindi maunawaan tungkol sa bagay na ito. Kapatid na Ray, kapatid na Camacho. Ayan. Kaya po natin tinatalakay ang bagay na ito kasi kapag karamihan sa mga gustong i-justify yung pagkain ng baboy, ako naniniwala isa ito, talatang ito, Kalino, Brother Fernando, na tatalakayin o gagamitin. Na tila baga kapag ginamit nila yung talatang ito, iniisip nila, ito lang palang panlaban sa inyo mga Sabadista magsikain na kayo. Ayan. Pero ako po naniniwala na ang talatang ito ay binibigyan talaga ng maling pakahulugan para sabihin na ayon sa talatang ito, ipinahihintulot na ng Diyos ang pagkain ng baboy o anumang hayop na marumi at karumal-dumal. Merong dalawang bagay lagi kong naririnig sa interpretation nila pag ginagamit ang talatang ito. Ang una, nilinis na daw ni Jesus ang mga hayop na marumi at karumal-dumal kagaya ng baboy. Ibig sabihin, tinuturo nila na itong Acts chapter 10, ito ay pagtuturo ni Jesus na nililinis niya na lahat ng uri ng pagkain. Ikalawa, pwede nang kainin ng baboy dahil ipinag-utos ng Diyos na kumain. Hindi lang pala basta nilinis. Ipinag-utos na daw na kainin. Pag-uutos ba naman ng Diyos kung marumi pa? Di ibig sabihin, bukod sa nilinis na, ipinakakain pa. Ito yung dalawang argument na madalas kong napapansin na binibigay na interpretation. Para mas madali nyo maunawaan, mga kaibigan, mabuti basahin po natin yung nasabing talata para magkaroon po tayo ng background. Pakilagay po, Gawa Kapitulo 10, umpisahan ko po sa talatang 9, patuloy. Gawa Kapitulo 10, ang talata po ay 9. Nang kinabukasan nga, samantalang sila'y patuloy sa kanilang paglalakad. At nang malapit na sa bayan, si Pedro ay umakyat sa ibabaw ng bahay upang manalangin nang may oras na ikasyam. Talatang 10. At siya'y nagutom at nagnais na kumain. Datapwat samantalang nangaghahanda sila, ay nangawala siya sa diwa o nangawalan siya ng diwa. Talatang 11.
At nakita niyang bukas ang langit at may isang sisidlang bumababa gaya ng isang malapad na kumot na nakabitin sa 4 na panulok na bumababa sa lupa. Talatang 12. Na do'y naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa at ang mga nagsisigapang sa lupa at ang mga ibon sa langit. Talatang 13. At dumating sa kanya ang isang tinig, magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. Talatang 14. Datapot sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Talatang 15. At muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Napansin nyo po ba, nasundan nyo po ba mga minamahal na taga-subaybay? Yung tagpo na ito po ay tagpo na si Apostol Pedro ay umakyat daw sa bubong o doon sa rooftop para po manalangin. Dahil ang ginagawa kasi ng kanyang mga kasama ay nagluluto pa, inihahanda pa yung kanilang kakainin para sa kanilang paglalakbay. Subalit habang si Apostol Pedro doon po sa rooftop ay nakaluhod at nananalangin, syempre nagutom. Nakaramdam ng gutom. Then nung siya'y nakaramdam ng gutom, nagkaroon siya ng vision o pangitain. At gaya po sa binasa po natin, nakakita siya ng tila baga parang kumot na napakalaki na kayang bumukas sa 4 na sulok ng lupa. At nung tiningnan niya yung loob ng kumot, naroon ang lahat ng uri ng hayop na may 4 na paa, gumagapang, maging ang mga ibon. Naroon po silang lahat. Then after niya makita yung pangitain, biglang meron siyang tinig na napakinggan. Ang sabi, magpatay ka, Pedro, at kumain. Ano po naging sagot ni Apostol Pedro? Hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Ano po naging sagot? Nagsalita sa ikalawa yung tinig at ang sabi, ang nilinis ng Panginoon, wag mong ipalagay na marumi. Kaya kapag binasa na ng mga anti-Adventist yung talatang ito, sasabihin na, kita nyo na mga Sabadista? Hindi kayo kumakain ang Diyos nga, ang sabi niya, ang nilinis ng Diyos, huwag mo nang ipalagay na marumi. Ang isa pang argument nila dyan is, ang nilinis dyan is yung marumi, kasi hindi mo naman pwedeng linisin yung malinis na. Kaya nilinis ng Diyos kasi nga marumi. Kaya sabi niya, ang nilinis ng Diyos, huwag mo nang ipalagay na marumi. Ibig sabihin, ayon sa talatang ito, di umano, ay dapat na daw nating kainin lahat ng marumi at karumal-dumal. Pero magbibigay po ako sa inyo ng ilang argument para po sabihin na mali yung ganitong pananaw. Unang-una po, mga minamahal, pansinin po ninyo, kung talagang ipinakakain na ng Diyos sa talatang ito, yung bagay na marumi at karumal-dumal, tanong, bakit hindi kumain si Pedro? Yun. Nag-isip pa. Nag-isip. Yung ibang pastor, nung nagsabing pwede nang kainin, kumain agad, hindi na nag-iisip. Minsan nga, hindi na nag-pray, sinusunggaban na yung baboy. Buti pa si Pedro, nag-iisip. Pero nung si Pedro, hinainan, ang sabi sa talatang ito, nag-isip ng matindi, tapos nangatwiran sa Panginoon, hindi kumain. Ikalawang argument, bakit matapos ipakita yung pangitain, pag sinundan natin yung talata, nanatiling hindi pa rin kumain si Pedro. Ibig sabihin, doon sa future, sabi niya, hindi ako kailanman kumain. In present, hindi pa rin siya kumain. Kahit sinabi na sa talata na ang nilinis ng Diyos, huwag mo nang ipalagay na marumi. Alam niyo po, dito pa lang mga minamahal, mapapaisip na kayo kung tama ba yung interpretation ng mga pastor ninyo Pwede nyo nang ipagkumpara kung yung interpretation ba o yung ginawa ni Apostol Pedro at nung ginawa ng mga pastor na nagsasabing pwede nang kainin ng baboy, pareho ba o hindi? Magkaibang magkaiba. At ang ikatlong argument na gusto ko pong idiin bago ko ibigay sa aking mga kasama, ang nilinis sa talata, mapapansin po ninyo, wala po dito yung hayop na nasa dagat o nasa tubig. Tama.
Hindi ba? Eh yung marumit karumal-dumal, meron sa himpapawid, meron sa lupa, at meron sa dagat. Eh ang ipinakita lang kay Pedro, eh yung mga hayop sa himpapawid at sa lupa, hindi kasama yung nasa dagat. Ibig sabihin, kung ang talatang ito'y pwede nang kainin, eh hindi kasama dito yung nasa dagat. Eh ba't naman yung pastor nyo, pati naman yung isda na walang kaliskis kinakain? Eh wala naman din sa talata. Wala rin naman pusit dyan. Wala rin pagong. Tama. Di ba wala yung mga bagay na yan. Walang hayop dyan na walang palikpik at walang kaliskis na nakatira sa dagat o sa tubig. Ibig sabihin, kahit sabihin na pwede lang kainin, dapat may separation pa rin pagdating sa dagat. Eh hindi, ni lahat kain ng kain. Parang may kakilala akong ganyan eh. Na high blood eh. Muntik may stroke eh. Hindi, na-stroke pala. Na-stroke pala nung tiningnan doon sa lababo, may mga balat ng sugpo. Ibig sabihin po, mga minamahal, pinapatunayan lamang po ng mga argumento na ito. Una, si Apostol Pedro, umakyat na sa langit si Kristo ng time na to, hindi pa rin po kumakain. Ikalawa, after ipakita yung pangitain, na natiling hindi kumain si Apostol Pedro. Ikatlo, pinag-isipan niya yung tunay na kahulugan. Ikaapat, yung pong mga hayop na ipinakita, hindi kasama yung marumit karumal-dumal sa tubig o sa dagat. Samantalang ang mga pastor ngayon, kinakain nila kahit na nasa tubig o nasa dagat na ipinagbawal ng Biblia. Ikalima, binatak muli yung kumot. At nung binatak muli yung kumot, ang ipinapakain ng Diyos, yung nandoon sa loob, wala yung nasa labas ng kumot. Pero yung kinakain niya ng mga pastor nyo, nasa labas ng kumot. Tama naman. Di ba, ito nakakatawa lang isipin. Illogical sila. Oo, nakakatawa lang isipin. Pero logical po ito, mga minamahal. Kung ang ipinakain pala ng Diyos, yun nandoon lang sa loob ng kumot, ba't ang kinain ng pastor mo yung nasa labas? Correct. Hindi siya nakasunod sa utos. Ngayon, lilinawin po natin isa-isa ang tamang kahulugan po nito, para po magkaroon ng linaw sa atin po. Pansamantala, ibalik ko po muna sa aking mga kasama. Hey, thank you, kapatid na Ray, kapatid na Camacho. Opo, at kapansin-pansin dito, tandaan ninyo yung aklat na ito ng magawa. Ito po ay naisulat sa pagitan ng 60 to 65 AD. Ibig sabihin, Matagal na, nasalamat si Kristo. bago ang 65 AD, hindi talaga sila kumakain ng karumal-dumal. Ang ating Panginoon, kung magtuturo man na pwede na kumain ng karumal-dumal na mga hayop, dapat sinabi niya, nandirito pa siya sa lupa. Di ba? Wala na siya, nasa langit na siya. Kung kailan naman nakaalis na yun. Kung kailan nakaalis na, saka pa kayo nag-isip na pwede na kainin. Dahil lang doon sa pangitain na hindi naman ninyo lubos na naintindihan. At ito pa mga kapatid, tignan mo kapatid na John Lloyd, sa aklat ng awit ng Apokalipsis 18:2. Tingnan po ninyo kung talagang nilinis na ng ating Panginoon yung karumal-dumal nung mga panahong 60 to 65 AD sa pagitan niyan. Isinulat naman ng Apokalipsis nasa 90 AD. 90 AD. So malayo ulit ang pagitan. Ano sabi ng talata? Yan na. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, naguho ang dakilang Babylonia at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumal-dumal at kulungan ng bawat karumal-dumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Nakita ninyo? Hanggang sa 90 AD sa pangitain, meron pang mga karumal-dumal May tinuturing pa rin karumal-dumal, kasuklam-suklam. Correct. Sa tekstong Grego nga yung karumal-dumal at kasuklam-suklam, parehong tumutukoy sa ibon. So sa makatwid, hindi totoo na nilinis na noong mga panahong 61 to 65 AD ang karumal-dumal na hayop. Kasi 90 AD, marami pa rin kung nilinis na yan, dapat 90 AD, hindi na babanggit pa ng karumal-dumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Nakita ho ninyo mga kapatid? Alangan naman ang magkamali rito, Biblia. Di ba? I-analyze nyo lang maigi. Makikita na ninyo na mali talaga Okay, binabanggit ng kapatid na Ray. Minsan may natanong ako sa dialogue yan bang gawa, sapat na ba yan na talata?
para kainin na natin lahat ng karumal-dumal na Hayop. hindi pinakakain sa aklat ng Levitico at Deuteronomy 14. Ang sabi niya, sapat na yan. Malinaw na. Nung sa pagbalik ng ating course examen, yung bang isdang walang kaliskis, kasama bang nilinis dyan? Natarante. Bakit? Wala naman talaga, tamang kapatid na rin. Wala namang kasamang mga pantubig dyan Lapag natin ulit talata, kapatid na Una-una, dyan. di binanggit eh. Gawa 10:11 hanggang 12. Tignan ho ninyo, ha? Nakita na ninyo. At nakita niyang bukas ang langit at may isang sisidlang bumababa gaya ng isang malapad na kumot na nakabitin sa 4 na panulok na bumababa sa lupa. Ano laman? Yan. Nakita at Nar. doon naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa at mga nagsisigapang sa lupa at ang mga ibon sa langit. Kita niyo walang nakalagay na at mga isda sa tubig. Wala. Bakit naman? Sabi nga ng kapatid, ba't naman ang panay ang lamon ninyo ng mga Sumpo. shells, isdang walang kaliskis? Hindi naman kasama dito. Main text pa naman ninyo ito. Di ba? Alin ang may problema? Hindi yung talata. Ang may problema, yung inyong maling interpretasyon. May tama. Kaya makinig kayo, mga pastor, ha? Mga manggagawa, mga ministro na nangamamali sa diwa. Baka sakaling maituwid pa natin yan. Baka sakaling mahigpitan natin tornilyo at kayo makalakad sa katotohanan. Makinig kayo ngayong hapon, ano ang tamang interpretasyon ng gawa 10, kapatid Dalin. Yan, nakita na niya mga kababayan. Naku po, gising-gising. Ang ganda pa naman ng talata niya. Nakala nyo, pabor sa inyo. Sablay Di pala. ba? Gagamit kayo ng talata, hindi pala pumapabor. Ayan, naku po. Yan, nakita ninyo mga kaibigan, mga kapatid, na yung kahulugan ay talaga nasa pangitain Pangitain ito, ginagawang literal Oo nga. yung pagpatay, yung pagkain. Mamaya, isa-isahin natin, ano ba kahulugan ng pagkain? Yan. Ano ba kahulugan ng pagpatay? Yan. Para makita nila, isa pa nga malaking palaisipan sa kanila yun wala nga naman yun sa dagat. Puro nasa gumagapang, nasa ibon, nasa hayop Wala nasa dagat, wala sa tubig kaya naku, mag-isip-isip na po kayo mga kaibigan sa mga nagsusuri. Kaya yung gawa 10 na ito, talaga makikita nyo yung tamang liwanag nito ayon sa Biblia. At isa pa napansin natin, kapatid na Camacho, kapatid na Ray, isipin mo yung Diyos na nagbatas, na nagdeklara na huwag itong kainin. Dumating ang panahon, pwede nang kainin. May lalabas anong klaseng Diyos ito. Correct. Diyos na pabago-bago. Yan. Di ba? Ang Diyos natin, hindi pa bago-bago isa lang Ewan ko alam sa kanila, kung ang Diyos nila, pabago-bago. Yun kasi Diba? ko sana. May Diyos kasi pabago-bago. Kasi naisip ko, unahan na kita di ba? Ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, pag-isipan po ninyo, yung Diyos natin na nagbigay nito, na nagdeklara mismo sa bundok ng Sinai, na sa panahon ng mga Israelita, pinagkatiwala ito. Halimbawang dumating ang Panginoon. Sa panahon nila. Hindi sila kumakain, halimbawa. Ngayon, yung panahon nyo, kung meron mang kumakain, hindi masusunog. Ngayon, pagdating dito, yung mga kumakain, hindi masusunog. Anong klaseng hatol ang gagawad ng Diyos dyan? Di ba? Hindi pantay, no? Hindi patas. Unfair. Parang yung Sige. Parang yung argumento ni Doc Medina, kung familiar kayo sa kanya. Yung sa Arcillas, parang ginawa niya ng illustration. Pagdating ng panahon, sasabihin daw ng ng isang tao, Panginoon, bakit yan? Ba't nasusunog yan sa impyerno? Sabihin daw ng Panginoon, kumakain kasi yan ng baboy. Ako, hindi ako kumakain swerte mo kasi pinapakain na si baboy. Parang ang pangit, di ba? Ang pangit tingnan. Pareho lang kayo kumain nataon lang na magkaibang panahon yung pinagkapanganakan ninyo. Ang nangyari na siya, ikaw na-absuelto, siya hindi na-absuelto. Sa kagandahan pa niya, kapatid na Ray, kapatid na Camacho, isipin mo yung mga
apostol, pagkatapos ang propeta. Hindi pwedeng hindi pwedeng magkontra. Hindi magkontra. Hindi pwedeng magkaano sila ng paniniwala. Isipin mo sa panahon ng propeta, hindi pinakakain. Pagdating sa apostol, pinakakain. Pinakakain na, Para yung mga lingkod ng Diyos ito, hindi pwedeng magtalo bakit sa panahon nito, pag kumain, masusunog pagdating dito, pag kumain, hindi masusunog. Yung nakita yung, saka na natin muna babanggitin yung mga talangya. Maganda mo nang dito tayo mag-focus sa Acts chapter 10. Ayan, ngayon, nakita natin, inutusan si Pedro. Pedro, magpatay ka, kumain. Nasa pangitain nung magising, nag-isip siya. Ang nakakalungkot, itong mga bumabasa, basta kain, hindi mo na iniisip. Nakakita. Nakabasa lang nung talata, Pedro, ang nilinis ng Diyos, huwag mo na ipalagay na morim. Ay, dinukwang kagad Hindi nag-isip. Hindi lang. Samantalang si Pedro nag-iisip. Sabi nga niya, ano kayang kahulugan ng panaginip o pangitain na yun? Yung iba, hindi na nag-iisip, hindi na nagtatanong Lumabasa lang naman, kain na. Pag sinabing linis, linis na. Correct. Hindi na nag-iisip. Sa isa pang kagandahan nito, pinaliwanag ng Espiritu Santo. Tama. Ang problema sa iba, parang walang Espiritu Santo nagpapaliwanag. Minsan yung interpretation ay labo-labo. Kapatid na Camacho. At saka dito mo makikita, kapatid na Lino, Brother Ray, yung relationship ng ating Apostol Pablo at Apostol Pedro at ng Panginoon Kristo, talagang magkakakilanlan sila sa isa't isa. Alam ni Pedro na may mga bagay na sinasalita ang Panginoon Kristo na may lalim ang kahulugan. Tama. Kaya kinakausap siya, alam ni Pedro, may kahulugan ito. Kaya hindi agad siya dumudukwang o dumadampot ng sinasabing karumal-dumal na nilinis. At pinagtitibay niya, Panginoon, anya, hindi ako kumain ng anumang karumal-dumal, kailanman. Yan. Kaya nangatwiran siya Kasi magkakilala sila Kaya iniisip niya, ano kaya kahulugan ng pangitain ito? Alam niyo mga kapatid, by context, malalaman niyo ang dahilan bakit ibinigay yung pangitain yan. Hindi lalabas ang talatang ito nang walang pinagmulan. Walang pinaguhugutan ng kwento. Ano dahilan? Doon sa talatang 1 kasi, mayroon doon isang lalaki na matatakutin sa Diyos Bago ko ibigay kay kapatid na Ray, babanatan ko na muna to. Sige. 1, Agis 1 ng gawa. Ito na yung context niya. Yung context. May isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, Centurion ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. Mayroon ding tong karakter, si Cornelio. Lumalabas si Cornelio, hindi siya kabilang pasabayang Israel. Sabayan ng Diyos, I mean. Kasi si Cornelio, isang hintil. Yan. Tuloy natin sa talatang 2. Isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos. Siya at ang buong sambahayan at naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. So may katangian si Cornelio na mapaglingkod sa Diyos. Pero isa siyang hintil. Tuloy natin sa 3. Nakita niyang maliwanag sa isang pangitain na may oras na 9 ng araw. Sa atin yung 9, 3:00 na po ng hapon yan. Na pumapasok na patungo sa kanya sa kanya ang isang anghel ng Diyos at nagsasabi sa kanya, Cornelio. Tuloy. At siya, sa pagdating niya sa kanya, Pagtitig. At siya, sa pagtitig niya sa kanya, at sa pagkatakot niya, ay nagsabi, ano ito, Panginoon? At sinabi niya sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay nangapailan lang na isang alaala sa harapan ng Diyos. So, ibig sabihin, dinidinig ng Diyos pati panalangin ng mga hintil na gustong maglingkod sa Panginoon. Tuloy. At ngayon magsugo ka ng mga tao sa Jope. Ipagsama mo yaong Simon na may pamagat na Pedro. Nakikita nyo na yung views, mga kapatid. Papalapit na kay Pedro, Tuloy. Siya'y nanunuluyan sa isa na
Simong mangluluto ng balat na ang kanyang bahay ay nasa tabi ng dagat. Tuloy. At nang umalis ang anghel na sa kanya'y nagsalita, ay tumawag siya ng dalawa sa kanyang mga alila at isang kawal na masipag sa kabanalan sa mga nagsisipaglingkod sa kanyang parating. O, napipicture niyo yung kanilang pangyayari, no? Tuloy. At nang maisa-isay na sa kanila ang lahat ng bagay, sila'y, yung tatlo, no? Sila'y isinugo niya. Isinugo ni Cornelio. Saan? Sa Jope, kung saan nandun si Pedro. 9. Nang kinabukasan nga, samantalang siya'y patuloy sa kanilang paglalakad at nang malapit na sa bayan, si Pedro umakyat sa ibabaw ng bahay upang manalangin nang may oras na ika-6. Nagkaroon na ng kaugnayan to. Ito na. May kaugnayan na. Pumasok na yung pangitain kay Pedro. Ano dahilan? Bakit pumasok ang pangitain kay Pedro? Ayon sa context. Inihahanda na si Pedro sapagkat may mga hintil na darating. Para yung mga hintil na yon, maunawaan ni Pedro na dapat tanggapin ng mga Hudyo. Kasi sa konsepto ng mga Hudyo, hindi nila kinakausap ang mga Gentiles. Ang tingin nila sa mga Gentiles, mga maruming tao, mga karumal-dumal, hindi kabahagi ng bayan ng Diyos. Kaya ipinrepair ng Diyos ang isipan ni Pedro sa pamamagitan ng pangitain para matanggap niya, makausap niya at mapuntahan niya si Cornelio na nangangailangan ng mensahe ng Panginoon. Yan muna ang pansamantala nating paglaladlad ng kanyang konteksto. Mamaya dadagdagan pa ho natin. Ayan, susundan. Kung mapapansin po ninyo, hindi pala basta ipinakita yung pangitain kay Pedro. May mga naunang tagpo o pangyayari muna na naganap bago dumating yung pangitain. Alam nyo po, hindi alam kung paano i-connect ng mga pastor yung kaugnayan ni Cornelio doon sa pahintulot na Diyos na kainin ng baboy. Kasi walang connection. Wala. Nonsense. Bakit po? Kasi ano naman pakialam ni Cornelio kung pahintulutan na si Pedro na isang Hudyo, kumakain naman talaga si Cornelio dahil hintil siya. Walang connection, walang sense. Pero alam nyo po, kagaya po ng tinatalakay po natin, doon po sa verse 10, sa verse 1 na tinalakay ni Brother Camacho, meron pong naunang tagpo. Ito nga po yung pagtawag sa sambahayan ni Cornelio. Si Cornelio, kagaya ng binanggit ni Brother Camacho, ay isa pong hintil. Ano po yung pinakalundo nito? Kasi po, merong pagliligtas na gagawin ang Diyos. Ang bababaw ng mga pastor nyo para bigyang pakahulugan na paglilinis lang sa pagkain. Pero by context, pagliligtas talaga ng Diyos ang gagawin niya dito. Pansinin nyo po, basahin ko ulit yung verse 4 bago ko po ituloy. Verse 4, 10 verse 4 ng Gawa. At siya, sa pagtindig niya sa kanya, at sa pagkatakot niya, ay nagsabi, ano ito, Panginoon? At sinabi niya sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay nangapailan lang na isang alaala sa harap ng Diyos. Napansin niyo po ba? Si Cornelio kasi based sa kanyang background, napakabuting tao. Napakabuting tao na naglilingkod pa sa Diyos, pilantropo pa, tumutulong, naglilimos. Ang gusto ng Diyos, iligtas si Cornelio. Pero ayon sa talata, hindi pala sapat yung gawa para ka maligtas. Kaya sabi sa talata, yung mga panalangin mo, paglilimos mo, o sa ibang salita, yung gawa mong mabuti, napailan lang na isang alaala. Hindi ito naging sapat para maligtas siya. Pero naging daan naman to para maalala siya ng Diyos. At nung naalala siya ng Diyos, gusto siyang iligtas, kagaya yan ng konteksto doon kay Noe. Noong nasa ibabaw sila ng dagat, biglang binabanggit yung salitang at naalala ng Diyos si Noe. After nun, ililigtas agad ng Diyos si Noe. Diyan din sa talata, napailan lang na isang alaala yung mabuting gawa ni Cornelio. At dahil hindi ngayon sapat para maligtas, gumagawa ngayon ng paraan ang Panginoon para iligtas si Cornelio at ang kanyang sambahayan. Kaya po ano ang ginawa ng Diyos? Dahil nga po hindi sapat yung mabubuting gawa ni Cornelio, ang sabi diyan sa talata, pag itinuloy po natin yung konteksto,
ay iniugnay naman si Cornelio doon sa sugo ng Diyos, which is si Apostol Pedro. Ngayon, kagaya ng binanggit ni Apostol Camacho. Ngayon, kagaya ng binanggit ni Brother Camacho, hindi basta-basta lalapit si Pedro. Hindi siya basta-basta lalapit doon. Intel kasi yun eh. May discrimination during May the time. discrimination. Kung sa atin, sa Pilipinas, mayaman at mahirap. Sa Amerika naman, black and white. Yes. Sa kanila naman, between Jews and Gentile. Ang turing nila sa mga Gentile is marumit karumal-dumal. Kaya kung basta na lamang iuugnay ng Diyos si Pedro kay Cornelio, didistansya si Pedro. Hindi niya basta lalapitan, hindi niya basta tatanggapin. Bakit nga po? Kasi nga po, ang pananaw ni Apostol Pedro that time, hindi po malinis o marumit karumal-dumal ang mga hintil. Kaya ano po yung ginawa? Nagpakita ng isang vision o isang pangitain. At kung itutuloy natin, Gawa Gs talatang 17. Ito naman po yung sumunod na record. Gawa Kapitulo Gs talatang 17. Pakilagay po sa screen. After na po ito ng pangitain. Samantalang nangatilihang totoo si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitaing kanyang nakita. Kagaya ng binanggit ni Kalino kanina, yung iba basta kumain eh. Si Apostol Pedro, natitilihan na tapos iniisip ang kahulugan ng pangitain. Talagang alam niya meron itong kahulugan. Hindi ito kagaya lang ng kaisipan ng mga pastor na pinapakain na ang marumit karumal-dumal. Meron itong malalim na kahulugan. Ang sabi sa talata, narito ang mga taong sinugo ni Cornelio nang maipagtanong ang bahay ni Simon ay nangagsitayo sa harapan ng pintuan. 18. At nangagsitawag at nangagtanong kung si Simon na pinamagatang Pedro ay nanganunuluyan doon. 19. At samantalang iniisip ni Pedro tungkol sa pangitain, ay sinabi sa kanya ng Espiritu, narito, hinahanap ka ng 3 tao. May follow-up? May follow-up. Ituloy ko sa talatang 28. 28. Mahaba, no? Masyadong mahaba. 28. At sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo, si Apostol Pedro na nagsasalita nito noong nakausap niya na yung mga sugo ni Cornelio at iniharap na si Pedro kay Cornelio, nangaral na siya. Ang ginawa dito, sabi niya, nangatwiran pa nga siya sa kanyang pangaralan. Sabi dito, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisamang lumapit sa isang taga-ibang bansa. At gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos. Kanina, di ba, pinag-iisip niya yung kahulugan? Nung dumating yung Espiritu Santo, huwag ka magatubili, sumama ka. Sumama ka kasi ililigtas ko rin sila. Naliwanagan na siya noon. Ngayon, naliwanagan ngayon siya. Ito yung interpretation. Tingnan nyo, ang layo sa interpretation ng pastor nyo. Ang sabi sa interpretation ng pangitain, ang sabi, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisamang lumapit sa isang taga-ibang bansa at gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos na sino mang tao, hindi baboy, hindi sugpo, yan, sino mang tao'y huwag kong tawaging marumi o karumal-dumal. Meaning to say, kung ibubuod po natin yung vision po na yan po ay paghahanda kay Apostol Pedro sa pagtanggap sa mga hintil, kagaya po ng binabanggit ni Brother Camacho. At nung lumapit na si Apostol Pedro kay Cornelio, kasi nga na sabihin na siya ng banal na espiritu at naunawaan niya na yung kahulugan ng paglilinis na gagawin ng ating Panginoon Diyos, ang ginawa po niya, siya po ay nangaral. Kaya po yung magandang alamin diyan, ano ibig sabihin ng magpatay at kumain? Isa-isay natin mamaya. Kasi iniisip kasi nila, magbigay lang ako ng konting view. Iniisip kasi nila diyan, kung tao kahulugan yan, ibig pa lang sabihin, inuutosan ng Diyos si Pedro na pumatay ng tao at kumain. Grabe. Grabe ang kahulugan. Pero dito nakita po natin na ito pong pangitain ay paghahanda kay Apostol Pedro
sa pagtanggap sa mga hintil. At pagkatapos po niyan, ibinuka niya na yung kanyang bibig at nangaral kay Cornelio at sa kanyang sambahayan. Pansamantala hanggang dito po muna ako. Itutuloy po natin makasama. Yun, ako, napapasarap tayo mga kapatid, mga kaibigan. Alas 4 gis na. Ano po? Kaya talagang pag sinudsud nyo talaga, para kayo nagbabasa talaga ng isang seryeng nakakapanabik. At para bagang nararamdaman ko sa mga nanonood sa atin. Ako nasasabi kayo, tuloy nyo lang ako na talagang talaga kahulugan yan. Nabibitin ba? Para bibitin sila, di ba? Okay, mga kaibigan, mga kapatid, unti-unti na ninyong naliliwanagan. Kasi si Pedro, naliwanagan no? Nung pakiusap ng banal na Espiritu. Sana dito sa ating mga nanonood, ang pakiusap din sana natin, no? Bulugan din ng banal na Espiritu. Amen. Kung paanong si Pedro ay sinabihan ng Holy Spirit, huwag kang mag-atubili, sumama ka sa kanila. No? At doon nga, huwag mong tawagin karumal-dumal yung tao na aking nilinis. Sana ito rin ang maging isipan ng ating mga kababayan. Yung tamang liwanag ng Acts 10 ay hindi tumutukoy sa literal na hayop na malinis o marumi man. Ang tinutukoy nito walang iba kundi mga tao. Tama po. Yun na nga ang binanggit sa kapitulo sa talatang 28 ng Gawa. Ang kagandahan pa dito, kapatid na rin, kapatid na Camacho, isipin po ninyo, 3.5 years bago umakyat si Kristo, magkasama sila ni Pedro. At ikalawa rito, hindi ba alam ni Pedro na doon sa Marcos 7:19 nilinis na? Tapos pagdating sa Acts 10, yes. Tapos pagdating sa Acts 10, nilinis na uli. Bakit hindi alam ni Pedro bata? Hindi ba, Panginoon, nilinis mo na yung nakaraan? Ba't nga nilinisin mo pa uli? Correct. Di ba? Dapat ganun eh. Pero ito ang maganda. Binigyan ng pangitain. Yung magising si Pedro, titilian eh. Sabi niya, ano kaya kahulugan ng pangitain mo? Nag-iisip siya. Isip siya, Sana ito rin maisip ng mga kababayan natin, Ano kaya yung Acts 10? Literal ba yun? Symbolic ba yun? Sino ba tinutukoy ng mga tao? Sana nag-iisip din, Kaso, ang malungkot dito, kapatid na rin, kapatid na Camacho, buti may Holy Spirit na bubulong kay Pedro. Dalangin natin, sana yung Holy Spirit matanggap nila. Amen. Na ituro din sila sa tamang liwanag ng Acts 10. Amen. Yan, kapatid na rin, kapatid na Camacho. Si Pedro, katulad sinasabi, iniisip kahulugan. Nung mabasa ng mga pastor na bulaan to, iniisip, ano kaya magandang luto sa baboy? Magkaiba di ba? Magkaiba Si Pedro tsaka yung Panginoon, may close din sila, kaya magkakilala sila sa isa't isa. Yung mga bulaang pastor ngayon, kaya hindi nila maunawaan, di talaga nila lubos na kilala Panginoong Jesucristo. Walang Holy Spirit walang Holy Spirit. Kaya pag kayo'y kinatok ng Holy Spirit, pakinggan ninyo. Huwag ninyong pigatiin. At tandaan ninyo, uulitin po namin, ang sentro ng usapin ng Acts 10 ay hindi patungkol sa pagkain ng literal na hayop na karumal-dumal. Ang pinakasentro pong usapin sa Acts 10 ay salvation. Amen. Pagtanggap sa mga Gentiles. Kaya wag niyong ipapasok dito yung usapin na kailangan kainin na karumal-dumal dahil hindi yun ang center na mensahe ng Acts 10. Ngayon, sabi nila dito, Brother Ray, hindi dual meaning yan Ganyan din ang interpretation. Ganyan ko rin kinakatiranan yan dual meaning yan alam niyo ba't nila sinasabing dual meaning? Kasi si Pedro pupunta kay Cornelio na isang hintil. Sa lamesa ni Cornelio, may mga karumal-dumal doon. Talaga lang Wow, ayos yun ang galing Galing deliberation din nila Kasi si Satanas matalino yan Mag-i-inject din yan ng additional idea wrong method nga lang. Alam niyo mga kapatid, tandaan niyo si Cornelio hindi basta-bastang tao. Isa siyang leader. Doon sa binasa natin. Isa siyang pinuno. At ang isang pinuno, kapag yan ay nag-iimbita ng kanyang pinagpipitagang iimbitahin, hindi po yan maghahanda ng pagkaing laban sa kanyang iimbitahin. Tama. Ganyan po ang konsepto ng mga tao noong mga sinaunang panahon. Ang ihahanda sa iyong pagkain, yung paborito mo. Yes. Alam ni Cornelio, ang mga Hudyo hindi kumakain ng karumal-dumal. Kaya nang inimbitahan niya,
at nagkaroon ng hapag, kasama na si Pedro, wasahan ninyo, walang nakahain dyan ang karumal-dumal. Oh, sapagkat magagalit si Pedro pag nagkataon. Oh, masisira ang kanyang tinatayong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kilala niya si Pedro. Hindi ako makain ng karumal-dumal. Napatunayan na nga natin, binasa natin. Kaya ang ihanda niyan, yung pagkaing angko para sa mga Hudyo. Oh, ganyan po yan. Kaya nga yung binasa ng kapatid na Ray, balik natin. Gis 28, yung katuparan ng mensahe. Ito sabi, sinabi niya sa kanya, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisama, lumapit sa isang taga-ibang bansa. Nakita niyo ba, pinag-uusapan ba yung pagkain ng karumal-dumal? Hindi. Ang pinag-uusapan, yung relationship ng Gentiles at ng mga Jews. Kaya sabi rito, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisama, lumapit sa isang taga-ibang bansa. At gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos na ano? Na sino mang tao'y huwag kong tawaging marumi o karumal-dumal. Hindi sinabi ng talata na sino mang tao'y at alinmang makarumal-dumal na hayop ay huwag ko nang tawaging marumi o karumal-dumal. Hindi ganoon ang pikakasabi. Ito ay hindi dual application. Single application lamang ito. Maliwanag sa talata ng pinag-uusapan, sino mang tao'y huwag kong tawaging marumi o karumal-dumal. Binigyan pa yan ng emphasis sa sumunod pang talata. Baba mo kapatid na John Lloyd sa 34. Yan. Tuloy natin 35. Amen. Sabi rito. At gawa, Gis 34. Numbers 34. 35. Yan. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay nga natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Hindi sinabi nagtatangi ng mga hayop. Pause muna tayo riyan. Sabi niya Kalino, hindi sinabi ng talatang ito na natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga hayop. Hindi. Hindi dual application. Single application para lang sa mga tao pinag-uusapan. Tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng ng mga tao. Tuloy natin 35. Kundi sa bawat bansa na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang sentrong mensahe ng gawa Gis. Salvation, hindi yung pagsubo ng karumal-dumal sa bibig, kapatid Dalin. Okay, thank you kapatid na rin, kapatid na Camacho. Nakita po ninyo, napakaganda ng atin pong pinag-uusapan na may kinalaman sa ano ba ang tamang pakahulugan sa Acts 10. Di ba? Kaya nakita po ninyo, inisa-isa, magmula rito sa chapter 10, verse 1, magmula kay Cornelio, sa kanyang mga tauhan, tapos si Simon ang magluluto ng balat, si Simon Pedro, may pinamagatang Pedro, nanunuluyan, nakita nyo? Kaya yun sa 28, ang totoo kapatid na Ray, kapatid na Camacho, Bible study nangyari rito. Kasi gustong makarinig ng salita si Pedro, ay si Cornelio, pati mga kasama. Kaya pag sinudsud nga ang buong chapter na yan, makikita nila eh. Kaya si Pedro ayaw talagang sumama. Bakit? Ang tingin nga niya sa mga intil, karumal-dumal eh. Kaya yung sagot niya, sabi ng Diyos sa kay Pedro, magpatay ka, kumain. Ano sagot niya? Hindi ako kumakain kailanman ng karumal-dumal. Kaya yung 28, ang tao wag mo lang tawaging karumal-dumal. Yun eh. Tama. Yun yung sa anong talatang yun eh. Ngayon, at maganda pa rito, pinaliwanag sa kanya ng Diyos, nung magkita ngayon sila ni Cornelio, niluhuran siya eh. Kaya yung paksa niya rito yung sa talata niyang ito eh. Ngayon, pagdating dito, makikita natin yung salitang nilinis. Alin ba talaga nilinis dito? Kapatid na John Lloyd, pakilagay mo nga sa 15:9 ng gawa. Nilinis eh. Alin pa yung nilinis dito? Ayan, 15:9. At tayo hindi niya itinangi sa kanila. Na nilinis sa pamamagitan ng pananampalataya ang kanilang mga puso. Nilinis. Hindi ang hayop. Sila.
Yun, hindi niya itinangi, nilinis sa pamamagitan ng pananampalataya ang kanilang mga puso. Yan yung mga hintil Yun. na sumampalataya sa ating Panginoon. Kaya doon sa kabilang sa kumot, sari-sari nga yun. Ibig sabihin, magkasamang Hudyo, magkasamang hintil. Tama, oo. Yun po ang talagang kahulugan po nun. Si Pedro, Hudyo, ang si Cornelio, hintil, ayaw makisalamuha. Pero sabi ng Holy Spirit, di sumama ka. Oo. Diba? Nakita niyo mga kaibigan? Lino. Kaya pagdating sa 28, ay, ngayon ay pinatalastas sa akin ng Diyos na sino man tao. Diba? Huwag kong tawaging marumi o karumaldumal. Kaya 34, ang Diyos hindi nagtatangi ng tao. Amen. Ito yung liwanag eh. Kaya nangyari niya kay John Lloyd, Bible study. Nabinyagan si Cornelio, pati yung mga tauhan niya eh. Pag nakita yung istorya, Oo. ngayon, nasa 420 na tayo. Ilagay na natin pinaka-climax nito. Sige. Nakita na nila, napanood na nila yung konteksto. Ano ngayon ang ibig sabihin ng salitang magpatay ka at kumain, Yun. kapatid na rin, kapatid na kamacho. Ayan, ito nga po yung isa sa mga, halimbawa, pinakita na namin yung kahulugan talaga nito. Ito yung pinapasok nilang argumento. Ang sabi dyan sa talata, magpatay at kumain. Kung tama ang interpretation ninyo, mga Adventist, na ang kahulugan ng mga hayop dyan ay mga tao, at pagkatapos ay inutusan ang Diyos na pumatay at kumain, Yan. aba, ito ay ibig sabihin pala, ipinag-uutos pala ng Diyos na magpatay si Pedro ng tao at kumain. Isipin po ninyo, ito ay isang pangitain. Ito ay isang vision. Alam naman natin na kapag vision po, kapag isa po siyang talinhagang salita, parang iba pa yung salitang talinhaga kapag ito ay isang pangitain o isang vision, nakikita natin na hindi dapat ito laging unawain na literal. Hindi po ito dapat laging unawain na literal sapagkat ito nga po ay mayroong ibang kahulugan. Ngayon, ano kahulugan ng salitang magpatay at kumain? Alam niyo po mga minamahal, sa Bible po, yun pong pangangaral ng Ebanghelyo, yung salita ng Diyos kasi, Brother Lino, Brother Camacho, ito ay tabak na mayroong dalawang talim. Yeah. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Kristo, kung ang mata mo ang nagiging dahilan ng iyong pagkatisod, dukitin mo ito, tapos itapon. Maigi nang pumunta ka doon sa langit na isa ang mata kaysa dalawan, mapunta ka sa impyerno. Kung ang kamay mo ang nagiging dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo to, tapos itapon. Di bali na makapunta ka sa langit na isa ang kamay kaysa dalawa, na buong katawan mo naman ang ilalagay sa impyerno. Alam natin ang kahulugan po niyan. Alam po natin na ang salita ng Diyos, pinapatay niya yung masamang pagkatao natin. Kagaya po yan ng espada na mayroong dalawang talim na kayang patayin ang ating masamang pagkatao. Kaya ibig sabihin, nung sinabi ni Apostol Pedro na magpatay ka, ibig sabihin po niyan, mangaral siya ng ebanghelyo. Sapagkat ang ebanghelyo o salita ng Diyos, ito nga po ay mayroong tabak na mayroong dalawang talim. Yung salitang kumain naman, pagkatapos kasing pangaralan ng ebanghelyo, hindi mo na dapat ituring na hindi ito malinis, kundi ito ay dapat mo nang tanggapin. Yung pagkain kasi, ito ay, ang isang kahulugan nito is pagtanggap. Amen. Kagaya po ng mababasa sa Juan, sa 6 ang talata ay 56. Pwede. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Pansinin po ninyo, ito'y talinhaga rin ng Panginoong Kristo. Yun daw kakain at iinom yung kanyang laman at ng kanyang dugo, ang sabi sa talata, siya'y nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Ibig sabihin, magsasama na sila. Kapatiran na yung magiging turingan. Hindi na siya ituturing na taga-ibang lupa. Kaya nung sinabi po sa talata na si Apostol Pedro, magpatay ka at kumain, ito'y related sa salvation, pangaralan mo sila at tanggapin mo na sila. Huwag mo na silang ituring na hindi kapatid. Ito po yung kahulugan po ng nasabing talata, may kinalaman po sa pagpatay at pagkain. Ganon din po, yung salitang pagpatay, yung sa Greek ay tho. Ang kahulugan po niyan by definition is positive. Meaning to say, ginagamit po yung salitang pagpatay, yung tho,
para po sa malinis na hayop, hindi po para sa karumal-dumal. Ang isang halimbawa po niyan, kapag sila po ay maghahandog ng hayop na malinis, ang gagawin nila, papatayin po nila. Yung term din po doon na ginagamit na pagpatay is tho. At yung salitang tho, hindi po to ginagamit bilang pagpatay sa marumi. Ibig sabihin, kung titingnan natin yung kahulugan sa Greek ng salitang pagpatay o tho, nangangahulugan pala ito na parang sinasabi ng Diyos, kumuha ka ng malinis na hayop, patayin mo at kainin mo. Hindi pa rin ito lalapat doon sa interpretation na pwede nang kainin yung marumi. Sapagkat yung kahulugan nga ng salitang tho o pagpatay is pagpatay ng malinis, hindi ng marumi. Ibig sabihin, nais na ng Diyos na ituring na itong mga hintil na ito na karapat dapat sa kaharian ng Diyos, hindi na nga sila dapat ituring na marumi. Yun pong magpatay at kumain, ito'y nangangahulugang mangaral ng ebanghelyo at tanggapin na sila sa loob ng bayan ng Diyos. Brother Lino. Okay, thank you kapatid na Ray, kapatid na Camacho. Bilang karagdagan, bago ko bigay kay kapatid na Camacho, ay si Pedro inutusan na magpatay ka at kumain. Bukod doon sa sinasabi mo, kapatid na Ray, bilang karagdagan para sa ating mga viewers. Kasi pupunta si Pedro sa kay Cornelio. Gagamit, anong instrumento ang paggamit ni Pedro para patayin niya? Si Cornelio. Ayan. Sa pamagitan ng salita, kaya nga sabi na Epeso, yung tabak ay katulad ng salita. Yung tabak, ayan, sais ng Epeso. Huwag mo nang buklatin. Maliban na kumingi ng mga talata yung mga yan. Ngayon, yun namang salitang kumain. Naalala nyo si Kristo, no, makasagupa niya yung babae Samaritana. Tapos ang mga alagad ay umalis. Tapos ang sabi, Guro, eto na yung tinapay. Sabi niya, kumain na ako. Sabi niya, sino nagbigay sa'yo? Sabi niya, pakinggan nyo ha. Sa Kapitulo 4 na aklat ng San Juan, simulan natin sa talatang 31 ba yan o 32? Bubuklat na ako. Baka tayo magkamali niyan. Ayan. 34 lunduan yan Ayan. 4 ng San Juan. Tignan ko ha. Okay. 34 ba? Sige. Okay. Tama. Ayan. 31 hanggang 34. Ayan. Sige, yan na. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay aking gawin. Ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Si Pedro, kumain. Anong ibig sabihin? Yung utos sa kanya ng Diyos, ginanap ni Pedro. Ayun yung salitang pagkain. Isa pa yan sa pakahulugan, kapatid na Camacho, kapatid na Ray. Bigay ko na sa'yo. Kaya malawak Malawak ang kahulugan ng pangitain. Kaya hindi ito makita ng iba. Kasi ang magdadala talaga, Brother Lino, ng tunay na aral, bayan ng Diyos Tama po. Kaya nauunawaan natin bakit di nila lubos na maintindihan ng Biblia. Sabi rin kasi ng Biblia rin na maraming nagsisipag-aral, kaya lang hindi sila nakakarating sa pagkaunawa. Kasi hindi nila isinusuko yung sarili nila sa Diyos at ayaw nilang hanapin yung tunay na iglesyang sa Diyos. Ang ginagawa nila, gusto lang nila maitayo yung sariling kanila. Kaya nadidim lang sila Alam niyo, yung si Satanas, binubulag talaga niya yung mga ministrong ayaw pasakop sa katwiran ng Diyos Kaya mapalad tayo ngayong hapon sapagkat natutuklasan natin ang tunay na pag-aaral sa banal na kasulatan sa tulong ng iba't ibang mga platform ng Seventh-day Adventist. Ngayon, meron pa nga tayong narinig dyan pamemiloso po nila, Brother Lino, kapatid na rin Ganun ba? Sabi, hayop dyan meron ba anyang tao, apat ang paa? Talaga. Di ba? May mga gumaganyan pa Ang gusto lumusot no? Baka lusot lang maidaos lang ba? Pero mga kapatid, hindi na ito kailangan. Yung mga ganitong pamemiloso po. Paiwas na yan Paiwas na yun Pero kung susundan natin, ang Biblia, tumutukoy din naman talaga Yung hayop, pinatutukoy din naman niya sa tao Tama. Tignan nyo, kukuha tayo ng halimbawa. Doon sa Mateo, sa 7:6. Tignan ho ninyo Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal. Ni ihagis man ang inyong mga perla sa harap ng mga baboy. Baka yurakan ng kanilang mga paa at mga balik at kayo'y lapain. Tignan ninyo, ano po tinutukoy? Bagamat ginagamit yung hayop,
Pero ang tinutukoy dyan, tao. Apat ang paa. Di ba na may apat ang paa? Kaya pamimilusok po ninyo, hindi uubra eh. Dadalino, may apat bang paa na tao? Oh? Ano ito eh? Biblical na usaping ito. Kung masagot meron. Ano naman? Tatanggapin mo ba na mali kayo? Kumbaga, maging ganyan ang usapin. Ito na, basa natin meron, di ba? Ang isa pa niya, bago mo ituloy, kapatid na Camacho, no? Kayo'y aking mga tupa. Yan, May apat ang paa nun. Apat ang paa ng tupa eh. Pero patungkol sa tao. Di ba? Ito namang mga ganid na ito, turing naman sa kanila, baboy. Di ba? Huwag ihahagis yung perlas sa baboy. Ano ba yung perlas? Yung salita ng ating Panginoon kasi niyuyurakan lang nila. Kaya mga kapatid, hindi uubra. Sabi naman ng iba pangdugtong na pamemiloso po Kasi may mga nagliliparang mga ibon meron bang tao na ibon? Mga ganyan. Kumbaga ano na lang maisip Basta lang nung lumusot. Gusto lang lumusot talaga. Ayaw lang tanggapin Ayaw lang talaga. Kumbaga pag hindi mo masagot, panalo na Parang ganun Kahit na hindi sumusunod sa context. Tignan, babasa tayo ha. 46:11 ng Isaias. Bago kong bibigay kay babalik ko kay Kalino. Tignan ninyo ha. Isaias 46:11. Naku, yun na. Ano lang ito sa mga pamimiluso po nila. Na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silangan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking silita, akin namang papangyarihin, aking panukala, akin namang gagawin. Ginamit din dito yung ibong mandaragit. Pero para kanino patungkol ang ibong mandaragit? Sa tao. Gumagawa. Kaya alam nyo, kahit saan kayo lumusot, pag Biblia pag-uusapan, hindi talaga kayo makakalusot. Manapa, tanggapin ninyo ang katotohanan na hindi pinagduduldulan sa talatang ito na pwede nang kainin ang literal na hayop na karumal-dumal. Kundi ito lamang ay kumakatawan sa pagliligtas ng Diyos sa pagtanggap sa mga Gentiles, kapatid natin. Mga kasama, mga kapatid, dumating na po tayo sa takdang oras. Mga kaibigan, mga kapatid, pagkatapos natin na mapag-aralan yung tunay na kahulugan ng gawa Gis, pansinin po ninyo na kahit si Cornelio ay hindi tunay na bayan ng Diyos. Pero meron mo siyang kabutihan sa kanyang puso na sumunod sa ating Diyos. Anuman yung kanyang panalangin, anuman yung kanyang nagagawang tulong, pagkahugan niya ng inyong espiritu, aakayin po kayo ng Diyos sa tamang landas. Kaya yung gawa Gis, mga kaibigan, mga kapatid, bago ho natin pag-aralan ang salita ng Diyos, umiling po tayo ng panalangin at patnubay ng banal na espiritu. Mauunawaan natin ang mensahe ng Kapitulo 10 dito sa pinag-uusapan natin, kapatid na rin, kapatid na Camacho. Bilang huling pananalita rin po, mga minamahal na kapatid, kagaya ng ating tinalakay, ang gawa Kapitulo 10 ay hindi po nagpapatunay na ipinapahintulot na o pumapayag na ang Diyos na kainin ang anumang hayop na marumi at karumal-dumal kagaya po ng baboy. Manapa, itinuturo po ng talatang ito ang gagawing pagliligtas ng Diyos sa mga hintil, sapagkat ang pagliligtas ng Diyos ay hindi po nahahanggahan ng isang wika o ng isang nation o ng isang lahi, kundi ang Diyos po inililigtas hanggat maaari ang lahat ng mga tao. Kung kayo po'y nakapanood po nito, tigilan nyo na po yung pagkain ng baboy. Tigilan nyo na po yung pagkain ng sugpo o alinmang hayop na marumi at karumal-dumal. Ang nais ko pong iwanang talata po sa bawat isa sa atin bilang panawagan, Deuteronomio 14 talatang 2, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng lupa. 3, huwag kang kakain ng anumang karumal-dumal na bagay. Ito po ang panawagan sa atin kung talagang ikaw nais mong mapabilang sa bayang pag-aari, pinili ng Panginoon, dapat handa kang huwag kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Tayo po ay pansamantalang manalangin. Dakila po at makapangyarihan namin Diyos, salamat po sa inyong walang hanggang pag-ibig.
na hanggang ngayon ay patuloy ninyong ipinapakita sa amin sa pamamagitan ng mga aralin na ang mga kaibigan, mga kapatid na wala pa sa katotohanan ito ay naitutuwid sa kanilang pananampalataya. Ang amin pong napag-aralan hangad namin, Amang Banal, na ito ay lumago pa, maunawaan pa ng mga nagsusuri, ng mga taong may matigas na puso. Hangad namin na mapalambot sila upang sa pagbabalik ng inyong anak, makasama namin sila diyan po sa inyo pong tahanan. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin, mapalad